It's a good afternoon in the day of 20th day of August. It's a Thursday. Tama ba? I did not know. I'm nothing no. Today pupunta ako ng ospital para kunin yung resulta ng CT scan ng aking ng aking magandang asawa, si Ardile Angel Lobeda. Kasi galing kami ng hospital kagabi dahil siya ay nahilo. Yung hilo niya hindi dahil siya ay buntis. So isa yun sa mga inaasahan namin, akala namin buntis siya, pero it's a no-no. So isang option na lang, she has vertigo. It's either preggy or vertigo. Vertigo is the trigger na yun dati sa kanya, no? Matagal na panahon na, 2024 daw sabi niya. Yun habang kami ay nagkukulitan ng gabi, baka nandito yun sa ano, kung wala, hindi wala. Bigla siyang nahilo, so ko muna siya, pinagpahinga. Sakto naman mag-gym ako noon, so umalis ako ng after siguro mga 5 minutes. Umalis ako, and then ang alam ko natulog siya, nagpahinga, humiga, humidlip. Tapos after some time, siguro 1 hour later, nag-chat siya sa akin, nahihilo pa rin daw siya. Pinat ko siya, sabi ko, buntis ka! Galing gym, dumiretso ako sa bahay para sunduin siya. Hindi daw siya makatayo, nahihilo siya. Nakakatayo naman siya, pero kapag tumatayo siya, nahihilo siya. So yun, hindi naman siya nasusuka, hindi rin naman siya nabagok para magkaroon ng dizziness, no? Uy, ba't ka sumasalubong ate? Ano ba? Yan, ako muna. So yun, kaya dumiretso na kami ng hospital para ma-check siya. Fortunately, wala namang nakitang mga discrepancies. Uy, discrepancies yarn. Wala namang nakitang mali sa kanya. Pinagalog. Kaya yun, inantay naming mawala yung hilo niya until 1 AM. Sabi ng doktor, kapag 1 AM, nahihilo pa rin siya, papa-CT scan. Nangyari yun. Nahihilo pa rin daw siya. Umupo siya saglit, tapos sabi niya nahihilo siya. Pina-CT scan na siya. Then after that, hintay ulit. Hintay ng konti. Ay, hindi. Nakalimutan ko na agad. Antok na rin kasi ako kagabi. Excuses! Ayun. Konting oras ang lumipas. I-admit na sana siya, sabi ng doktor, para ma-observe. Pero sabi naman ni Mrs. gusto niya umuwi kasi parang inaantok lang daw siya. So umuwi kami. We went home. Para na rin naman hindi ganun kalaki yung gastos ng HMO. Umuwi kami, pahinga siya. So, tapos yung result of the CT scan will be released today. Kaya papunta ako ngayon doon. Na wala namang makitang mali, no? Hopefully vertigo lang. Binigyan na rin siya ng gamot, and I think it kinda helps, no? English! I think it's helping her to cope with the dizziness. Tinanong ko siya kaninang umaga, nung after niya mag breakfast, hindi naman na daw siya nahihilo. Nakatayo na rin siya pumunta ng CR. Pero syempre, we'll observe pa din what will happen next, para sure tayo, di ba? Mahal natin yun Ayun, malapit na ako sa hospital. Actually, it's 3-minute walks lang dapat from our home to there. Pero syempre, bibili pa ako ng gamot. Kasi yung ibang gamot wala dito sa mga nearby sa mga nearby pharmacy. Kaya pupunta ako ng Mercury Drug later. Then after that, uwi na. Yun lang naman yun. Yung kasama niya doon ay lang. Yun lang po. That's the update for today. Wow, overtake. Ito na ang Bikutan Medical Hospital. Hindi na siya medical hospital na siya. Walang parking. Dilim. Pero ang gwapo ko pa rin. It's okay. It's okay na. Ang galing ko mag reverse parking. See you later. Ito na. Unfortunately, walang doktor na available kasi hanggang 3 lang daw. So babalik tayo bukas para magpabasa lang nung result ng CT scan. Bibili na akong gamot. So where are we going? Where do we go next? Mercury Durag. Bili ng gamot. Very stressful kasi yung araw-araw niyang buhay. Araw-araw niyang ginagawa. Gigising ng maaga para magkasikaso ng kids. Gigising siya ng before 6 para sa pagpasok ng eldest namin, si Vina. Kung umaga siya.
Hiwa-hiwalay actually yung ano nila, yung schedule. Yung pangalawa 9 o'clock, yung pangatlo 12. Parang parang every 3 hours may papasok. Iba pa yung uwi, syempre sundo siya pa rin. Minsan kapag may time, ako yung nagsusundo dun sa isa, dun sa eldest, while hatid naman siya dun sa dalawa. At hindi lang yun. Gumagawa pa siya ng mga video para sa kanyang affiliate marketing. Napakalupit nga nun. Parang gusto ko na rin, actually gusto ko mag-affiliate marketing kasi ang ganda ng income sa affiliate marketing kapag alam mo kung paano gawin. Alam niya kung paano gawin. Parang gusto ko lang din gawin, kaso syempre nagtatrabaho, mahirap nung pagsabayin yun. So hindi ko siya nagagawa. At hindi lang yun, nag-tutor pa siya dun sa second namin na anak na si Vanna. Mga student kasi talaga na alam mo yun, hindi naman ganun kabilis yung learning curve. Iba-iba ng learning curve pala, diba? Kaya yung mga bata, may mabilis matuto, may matagal matuto. So yung second namin yung medyo mabagal ang progress. Bakit traffic? Hey, pwede ba yung nakaganito? Hindi. Mapagalitan tayo ng LTO, baka patawag pa tayo ng LTO. It's 3 o'clock in the afternoon na. Kailangan ko lang din bilisan dahil walang kasama yung misis ko. Okay na ko. Beep 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 beep. Yung meron doon, pharmacy. Hindi siya kasya eh. Yung jeep naman kasi. Nakibusina. Napakasakit ng ko likod. Nag-leg day ako kahapon. Nagkasama yung squat. Squat akong ganun. Mga lower body parts. Pati yung balakang ko sakit. Pero it's worth it. It will be worth it. Kailangan natin maging fit. Fit para sa kanila. Fit para sa bansang Pilipinas. Charos! Dito lang ba tayo, guys? Kaya ba today, guys? Kaya daw. Alright. Huminto. Dang! Uy, ang taray ni Nana. Siguro mga kaidaran niya ni Mama. Galing magmotor. Tingin ko hindi kaya today, no, guys? Balik na ako. Sa katagal. Okay. Let's have some music muna. Actually, this is a podcast. I just discovered this podcast, Kwentuhuan. Ang host is si James Caraan. James Caraan is idol pagdating sa podcasting and stand-up comedy. Episode 1, I'm listening to this episode 1. Ano ba maging tunay na Pilipino? Paano maging tunay na Pilipino? Konsepto daw na tunay na Pilipino. Kung meron tayo sa bahay, gugulit. Lahat yung western na natutuhan natin. Sa 180 languages ba na yan, andyan yung may nagsabi ng ngani. Ngani? May old na ba yan language ang ngani? Baka. I'm not sure. I'm not Traffic ngani! Para lang magkaroon tayo ng tunay na Mercury! Iba ta pasalubong to my misis. Haha! Pasalubong ng bayan, Dunkin Donuts. Timplahin ko muna ang aking coffee. Coffee na naman! I like the coffee in McDo. In Dunkin. We got everything what we needed. At may extra pa. Milay ko ng timpla. Dapat sa mga burol no? Dunkin Donut yung yung pakape. Dunkin Donut, Dunkin Coffee rather. Yummy. Hindi ko alam pero may something sa Dunkin na coffee na wala sa latte ng mga ibang brands like SB. SB. Sarap. Ito lang natin yung mga kalat dito. Tayo ng konting merienda. You want some merienda? Of course you want, but you cannot kasi nasa akin. Daming nasa ilalim yung chocolate eh. There you are. Nothing beats. Yummy. Nothing beats Dunkin. Ang kalat ni Batoy. Kakakarwash lang, ang kalat na agad. After this, uwi na tayo. Merienda na ako while driving. Medyo inaantok pa ako at anong oras na kami uwi kanina. Yun. Let's go home. Samahan niyo ako. Sige po. Titit. Pipipiw. Tiyo. Liliko tayo dito eh. Yeah. Daming motor. At kaya daming motor sa Pinas. Are we the next motorcycle capital in the whole world? Kasi sige po ate. Charot. That's really good. Copy kayo. Mainit na pero mag-coffee kayo. Kailangan nyo ng mainit na coffee sa mainit na panahon. Ano ba yung parting yun? Hindi pa nakakapunta doon. May airplane doon. I am now in Bayani Road and I'm going to Waterfan while drinking coffee. Gumuguhit talaga siya. Kaya kapag umiinom ng ng kape, laging ganito.
May ganun. Ang required siya na meron dapat sa huli yung ganun. Ang ginom ng soft drinks, di ba? May ganun din. Yung mga kunyari soft drinks. Kasi masarap. Ano ba? Ungol ba yun? Ungol. Bibigyan ng mga tao yan eh. Sana ba yung ano natin? Pinapakinggan natin si James Caraan. Play. May konteksto din kasi tayo kasi naalala Yan! ko, kahit bastos yung mga joke nila, alam ng tao Na joke yung yun. konteksto. Yes! Dito lang to. Sa yung joke lang talaga. Tama yun! Haba ng pila dun sa ano? Man Mercury? Wag pareho ang piliin mo. Sige. Parang hindi nawawalan ng ano? Buntis. May buntis dun sa Mercury drug kanina. Every time na bibili ako sa Mercury, laging may buntis. Ano yun? Requirements ba yun sa kanila? Joke lang po! Pero yan, nakakatuwa yun. Bonifacio o Aguinaldo? Ako, Bonifacio. Bonifacio o Aguinaldo? Bonifacio. Ako din. Bonifacio ako. Tatay ko yun eh. Alo. Alo? Na-adopt ko na yung alo-alo na yan sa ano eh. Teams Kasi meeting. galing din yan sa soul. Alo! Lyrics, papakinggan mo. My name is Don. Pero sinasabi niya, Maraming salamat, Sir Shao. At muli, Hey. makasaysayan. Okay, episode 2 na tayo. That's really nice ha. This kind of podcast, medyo makabuluhan. Sa No? podcast na to, kung bakit May kasaysayan and then merong touch of funniness ni James Caraan. Galing! From teleserye to real life. Yung malalim ang kwento. May ako papakinggan to sa bahay. Correct, Iman. O diba? Ang galing. Traffic po, pauwi po. So ngayon ay binabagtas natin ang kahabaan ng MRT Ave. Pauwi ako, papunta sa aming bahay. Sa aming bahay, punta ako. Pasko yarn. Gwapo ko dito sa side na to. Diyan ka lang. Hey, gusto ko pa ng ano, Dunkin. Ilang minutes na? 23 minutes yung biyahe ko from Mercury. It's already been 23 minutes going back home because the congestion of the traffic is too tight. Congestion! Sunog yung ano, may aso. Gagi. Tumakbo yung aso ni ate. Ate! Huwag mong bitawan yung doggy mo. Kunin nga natin yung clips nun dito sa ano. Kamusta na kaya yung asawa ko? I miss her so much. Kamagalala asawa ko. Malapit na ako dyan. Yayakapin kita. Yayakapin kita hanggang sa mag-violet ka. Charot! Kanina pa tong langot na to. The fuck is that? Mahams dito pa ilalim eh. It's getting dark already because it's already 5:24 in the afternoon. Malapit na mag-evening. Bakit ang traffic? What's going on? Bawal! Ay naka. Pag nagbablog ka talaga yun, kinakausap mo yung sarili mo. Oo, sumasagot pa. Kaya nga eh. So dapat ganun. Tama. Uy, naalala ko tong ano, pinag-GG-man ko dati. Dito sa part ng MRT Ave, dito sa Hagonoy. Nung nag-start pa lang ako magbuhat, dito kami. Wala lang, na-share ko lang. Kasi ganyan tayo ka-close, sinishare ko sa inyo lahat. Doon tayo, uutang ako niyan eh, after. Pag sobrang close na tayo, uutang na ako niyan. Papautangin mo naman ako. Kasi ganun kapag close eh, nag-uutangan. Ano, uutang gala. Grabe mga e-bike. Walang kinakatakutan. Pasok ng pasok. Ang Taguig ay isa na sa may mga pinakamaraming dyan, e-bike sa buong Pilipinas. Parang halos lahat ng household meron na yan. Hindi tayo mahirap. Tayo mahirap na bansa. Corrupt lang talaga yung mga officials natin. And when I say officials, lahat yan. Mapapula, dilaw, green, pink. Hindi lang talaga corrupt dyan is yung white. Meron ba nun? Meron. Konti lang yan sila. Ay, kailangan ko palang bumili ng ano. Ano nga yun? Yung sa preno. Sa preno ng motor. Nasira yung motor ko kanina. Nakakainis. Hindi nag-i-start. So wala na akong gagamitin pang commute. Papuntang office. So lagi na lang ako magkokotse. Hindi maaari yun. Kasi ako ay nagtitipid. Ganun tayo dapat eh. Dapat matipid tayo eh. So kailangan ko pa palang bumili ng... Ano tawag doon? Yung sa clutch na cable. Clutch cable! Kailangan lang talaga dahan-dahanin eh. Minsan yung utak ko ano din eh, naghahang. 10% low bat. So malapit na tayong makauwi. Tap ko muna.